Okay, dito na tayo, sabi ko nga, mas controversial na mga issue. Ano ang masasabi nyo na dinipensahan na nga ng mga kaalyado ni VP Leni Robredo na walang katotohanan nito? Well, natural naman ang dedepensahan talaga ng mga kalyado ng Vice Presidente, ang Vice President. Pero hindi maalis ang katotohanan na talagang merong nag-leak na impormasyon na open Yahoo group. I don't know why they opened it. So it's one huge stupidity to talk about bringing down a government. For example, ito yung sinabi ng isa sa mga nakasulat dito sa Lenny Leaks. Duterte is violating so many constitutional provisions, and I'll be writing an article which specifically points out that this can be the legal grounds to remove him from his position. The whole world and decent, good Filipinos will be with us. We'll do our part here in the U.S. and other parts of the world. So, ibig sabihin, talagang merong effort na to undermine the government. Siguro, ang gawin nila siguro ng mga taong involved dito is to prepare their answers once the investigation kicks off. Kahapon, kausap ko na po si Secretary Jun Esperon, kausap ko rin po si Secretary Rudy Salima ng DICT, at ipinasa namin itong dokumentong ito Sa kanila. kay DICT Secretary Rudy Salima para sa online forensic investigation. Yes. Because of course, I'm not saying na yung mga involved na tao dito ay sila talaga. We give them the benefit of the doubt. We don't want to jump into conclusions. So it has to go through vetting process. It has to be verified, and they have to check of course, the veracity of the document, if it's a bona fide Yahoo open group document or not. And if it is, kung yung mga tao ba na nabanggit dito ay sila talaga. I understand na si Professor Randy David ay sinabing, although he was part of the email group, he was never active. And I subscribe to what Professor Randy David said, na feeling ko naman, kasi yung Yahoo group, kahit sino-sino naman ang pwedeng isama dito. Pero ilang beses na rin sinabi at dininay na nga ito mismo ni VP Leni Robredo na wala siyang kinalaman dito, maging si Loida Nicolas Lewis. Totoo naman na talagang wala naman si Vice President Leni Robredo sa mga emails. Hindi naman siya direktang sumagot o naging aktibo dito. But merong member ng kanyang opisina na aktibo dito, and maybe, siguro, pwede nilang imbestigan kung sino yung tao na yun because obviously nagkakalat yung tao na yun. At kahapon nga nakausap ko yung Pangulo at sabi ko, ano bang masasabi mo dito sa Lenny Leaks? Sabi niya, ito ang sabihin mo sa kanila, Martin. Sabi niya, I wish them all the success. Okay. Alright. So, hindi siya nababahala. Wala sa kanya to. Hindi naman. Pero but then kayo again, ay magsasagawa ng investigasyon. Yeah. So, nagbigay siya ng go signal na ituloy ang investigation on this. Oo naman. Of course, kung meron namang mga ganitong klaseng istorya, kung meron mga ganitong dokumento, at meron pa isang dokumento na meron isang taong lumapit sa amin na magbibigay pa ng isang dokumento, we all take this seriously because any form of destabilization is it's not good for the country. And as a member of the cabinet and as a citizen of this country na naniniwala sa saligang batas, dapat lamang po ay respetuhin natin ang mandato ng Pangulo. Okay, si Secretary Aguirre, sinasabi niya ay naniniwala siya on this pero wala siyang balak pa imbestigahan. Well, kasi hindi niya napakikialaman na ito. Hindi. Kasi kanya-kanya naman yung opinion sa gabinete, di ba? Kanya-kanya naman yan. Pero ang sa amin lang is that we want to know the veracity of the email, the report. Kung ano yung nakita. Kasi wala namang, kaysa naman upuan lang namin ito, mas maganda at malaman namin kung talagang totoo itong email na ito. At kung sakaling mapatunayan na totoo ang nangyayari at na-verify nga ito, si Secretary Jun Esperon will have his recommendation. Okay. Ano ang posibleng maging rekomendasyon pag ito'y napatunayang totoo? Ayoko naman pangunahan si Secretary Jun, pero I'm sure ito isang rekomendasyon na dapat meron talagang managot. Okay. Sabi ni Loida Nicolas Lewis, totoong may panawagan nga mag-resign. At ito naman ay hindi niya dinedeny na mag-resign nga si Pangulong Duterte. Pero hindi raw ito para patalsikin
sa pwesto. Ano ang reaksyon nyo sa pahayag nito? Sabi niya, meron panawagan, mag-resign, pero hindi para patalsikin sa But it's not a plot. pwesto. Well, alam mo, it's a free country, it's a free world. Kung anong sinasabi ni Miss Lewis, ay meron siyang karapatan sabihin yun, free expression. Alam natin na she is an avid supporter of former Secretary Marojas at Vice President Leni Robredo. Yun, sa trip nila yun eh. Di ba kung ano yung gusto nila, di gawin nila. But the thing is, ang sa atin lang, gawin lang nila yung mga ginagawa nila as long as hindi siya outside the Constitution or labag sa batas. No? Ang sa atin na naman ay, the Yellows have not given the President the 6 months of honeymoon period. No? Kumbaga, nakaupo lang, bakbak agad ng bakbak. Hindi ko maintindihan kung bakit. Mataas naman ang rating ng ating Pangulo, tinatanggap ng buong taong bayan. Hindi ko alam kung ang pagbakbak sa kanya ay hindi matanggap yung pagkatalo noon or they just cannot move on. Hindi ko alam eh. Pero siguro it's about time for our country to be united, to respect the mandate of the people and give the President at least 6 months of the honeymoon period that he deserves. Panghuli na lamang, iibahin ko lang muna ang issue. Pag-usapan natin ang kalusugan ng Pangulo. Naging issue ito nitong nakaraang taon at ito sa pagsalubong ng bagong taon. Lumabas nga sa balita na nagtungo daw ang Pangulo sa China. Ano ba talaga ang estado ng kalusugan ni Pangulong Duterte? Nagkaroon kami ng cabinet meeting kahapon. Napag-usapan ba yun? Nabalita na nagpunta nga siya sa isang cancer institute sa China? Nag-usap kami ni Presidente. Sabi niya, Martin, halika dito. Sabi ko, yes, boss. Sabihin mo kay Tatad, baka mauna pa siya sa akin. Okay. Alright. Well, there was a cabinet meeting. We started at 3 p.m. and we lasted about 11. Ayaw na nga presidenteng tapusin yung cabinet. But of course, it was late already. And, you can see that the president was so attentive and it's himself. Pero wala talagang katotohanan na nagtungo siya ng China. Sa Davao, i-check na lang po ni Secretary o ni Senator Tatad yung sa immigration. Kasi ang sinasabi rin niya ay pwedeng i-check doon sa ospital. But of course, we can't do that. No, i-check niya sa immigration kung lumabas muna ng Pilipinas. So. Alright. I-check niya rin sa Davao kung lumabas sana hindi lamang ito ang una at huli. At hindi na kami mahirapang imbitahan ka. Hindi naman. It was good seeing you and thank you so much for your time, Secretary. It's great to be back. Ayan. Pero hindi mo kami namimiss. Miss. Masyado maraming trabaho. Alam mo kasi, ganito lang yan eh. Every time na ako'y bumibiyahe, Metro Manila, alam kong busy tayong lahat, I just tune into Radyo 5, narinig ko yung boses ko, and I feel at home already. Oo, nandun ka pa rin eh. Nandun pa rin ang boses mo. Alright, maraming salamat, Presidential Communications Secretary Martin Andanar. Sa iba pang balita, pinaiimbestigahan ng Malacanang ang kumakalat na email ng panawagan di manong patalsikin sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte. Binansagan itong Leni leaks ng ilang netizens. Mariin namang itinanggi ni Vice President Leni Robredo na may kinalaman siya sa sinasabing plano. Giit ng Vice Presidente, panibagong paninira lang ito laban sa kanya. May report si Sandra Aguinaldo. Nais malaman ng Malacanang kung totoo o hindi ang kumakalat na tinaguriang Leni leaks o yung mga email messages na nagbunyag daw ng panawagang hingi ng pagbibitiw ni Pangulong Duterte ng mga taong kilalang supporter ni Vice President Leni Robredo. At ang inatasang mag-imbestiga rito, mismong si National Security Advisor Hermogenes Esperon. It is important in the sense that we have to know the veracity of some things as they affect, of course, our stability. Kung kaya nila, because look at this. Ano bang charges nila? What don't they want? Ano bang ayaw nila? Sa blog na Thinking Pinoy, inilabas ang umunang email ng Filipino-American billionaire philanthropist na si Loida Nicolas Lewis. Nakasaad na para matigil daw ang planong alisin sa pwesto si Robredo ay manawagan para sa pagre-resign ni Duterte. Total daw, nangako si Duterte na magbibitaw sa pwesto kapag hindi nalutas ang problema sa droga sa loob ng 6 na buwan. Nanawagan din ito na sumama sa Duterte Resign Movement.
Itinanggi ni Robredo na may kinalaman siya sa palitan ng email. Ayon sa bise, panibagong paninira lamang daw ito. Ngayon may bago na naman pala, Lenny Leaks. Parang ang tanong ko na sa sarili ko, bukas kayo ano na? Ito bang paninira sa akin ngayon, mas mahirap ba siya than losing my husband? Hindi eh. I think losing my husband was still the more difficult one. And if I was able to survive that, I'd be able to survive everything. Bumisita sa Marinduque ngayong araw si Robredo para kamustahin ang mga nasalanta ng bagyong Nina. Inamin niya na supporter niya si Luis mula nang tumakbo siya sa pagkakongresista. Pero di raw totoo na nagkita sila sa Amerika at nagplano laban kay Duterte, tulad ng sinasabi ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre. To notice it to me, I don't know. When I was in New York, Secretary po siya ng DOJ. Sana po hindi po siya nagsasabi ng mga kasinungalingan. Sa isang statement, sinabi naman ni Luis na hindi siya nagpaplano para patalsikin si Duterte. Ang Resign Duterte movement ay base raw sa sariling pahayag ni Duterte na magre-resign siya kung talamak pa rin ang droga sa unang 6 na buwan niya sa pwesto. Sabi pa ni Luis, ang pagtutol ay hindi katumbas ng pagpaplano at pagsasabwatan. Kailan pa raw naging krimen ang pagbabatikos? Ang pagkakaiba raw ng opinyon ay bahagi ng demokrasya. hindi naman lahat ng conspiracy is illegal, no? Kasi you could conspire to make a movement for the to call for the resignation of the president. So hindi illegal yun. But it is one thing to you conspire to overthrow the duly constituted authorities. Payo naman sa administrasyon ng kapartido ni Robredo na si Senador Franklin Drilon, huwag basta-basta maniwala sa umunay balak na patalsikin ng Pangulo na lumalabas sa social media.